Maayong adlaw sa tanan, no? Si Mayor Pauni o niya gusto lang ako istorya sa inyo ha. O gusto na ko ipatinaw ang pipila ka butang no mahitungod sa isyu nga ginapakatag karon sa pipila ka membro sa atong katilingban, especially gikan sa pikas nga grupo no nga makahatag og confusion kalibog sa mga paguna-una sa mga tao sa ilang pagdesisyon no, sa pagpili sa ilang kandidato karong eleksyon. I think as a lawyer and as your mayor, it is my moral obligation to set things straight, no, to clarify things and to explain to the people kung unsa gyud ang kamatuoran ani tanan. And kana nga issue ang issue sa buwis, especially ang issue sa real property tax. Ilang ginapakatag na sa ako ang paglingkod, no, ako adong gipataas ang buwis. O kung makalingkod daw ko kay buwisan daw nako tanang kaptangan sa kalibutan. But it is my moral obligation to protect the people from false information and to also protect the people from those who spread false information. Kay kung pasagdan lang nato ning mga tawo nga magpakatag og mali nga impormasyon, especially kung nagapapili isip kandidato sa eleksyon, o ato mapalingkod sa gobyerno, basig mabutang sa alanganin ang kaugmaon sa kinapawan. Kaya kung sa pagpangampanya pa lang gani, mangilad o mamakak na, how much more kung makalingkod na sila sa pwesto, o how much more kung atuan na silang saligan sa milyon-milyones na kwartas katawhan sa kinapawan. Na so, the truth of the matter is, ang mayor, parte lang sa pagdesisyon kung unsa kadako, unsa kagamay, o kung sa klase nga mga buwis ang ipataw sa ato ang katawhan. Na the process starts usually with, especially sa real property tax, mag-set og values ang ato ang city assessor. Kanya iyan ang ipasa sa Sangguniang Panlungsod. Ang Sangguniang Panlungsod mag-decide, i-refer na nila sa Committee on Finance. Na ang Committee on Finance ang mag-decide whether mag-move forward ni nga proposal or dili. And additionally, the chairperson of the Committee on Finance is the #1 city councilor na voted last election. So after decisionan sa Committee on Finance, mo-undergo ning public hearing, public consultation. Ang tanong ng mga tao, membro sa mga apektado nga sektor, kung uyon ba sila daw nga ingon ani klase nga buwis ang i-impose ug ingon ani kataas nga buwis ang i-impose. So depende sa reactions tawo sa public hearing, public consultation. Paminawon na sa mga city councilors nato. Depende sa mga feedback, mo desisyon ng mga city councilors whether to approve or to disapprove the proposal. Kung i-approve sa mga city councilors, mahimo siyang ordinansa, pirmahan sa vice mayor ang ordinansa, unya ilang ipasa paingon sa lamesa sa mayor. So diha pa lang mosulod ang mayor sa eksena in terms of approving a tax ordinance. So muna proseso, so kung musulti sila nga ang mayor lang magbuot, then that's already a blatant lie. Usa na siya kadakong bakak. No? So it's not true. Second, ilang ginaingon na mahal na daw kayong buwis sa kinapawan. Na I would like to clarify, no, kay unfair pod kaayo sa mga naningkamot sa tundakbayan na nga ilang akusahan nga mahal na daw kaayo, especially ang Treasury Office. When you look at the rates of taxes sa kinapawan kumpara sa laing munisipyo, kung moadto ka sa Midsaya kung nakakayuta dito, now, yung kitamnan ni Mugpalay, no, ang unsa dito ang rate sa tax dito sa 1 hectare na rice land is at 2,700 pesos. Na the same with Makilala, mo ato kang Makilala na nag-iya kag yuta, kitamnan ni Mugpalay, na every year imong ginabayaran 2,700 pesos. But here in Kidapawan, ang ginabayaran sa rice farmer for 1 hectare of rice land is just 500 pesos per year. Now, kumpara sa 2,700 pesos mo naglayo-layo ganda. Na, kung maisan po, kung na kayo maisan, for example, sa Matalam, bayaran 1,400. Kung na kayo maisan sa Magpet, ay mong bayaran 1,400. Kung na kayo maisan sa Kidapawan, ang 1 hectare, anaalang sa 300 pesos per year. But even then, na bisang ingana pakaubos ang ato ang buwis sa Kidapawan, we use it properly, efficiently, and we were able to maximize the value sa buwis sa katawhan. We're able even to achieve first-class component city status despite na 800% lower ang atong taxes compared to the other municipalities here in our province. Now, ang third nilang aligasyon, na kung makalingkod daw si Mayor Pao, ihadong patasan ang buwis. So, balik na po ta sa unang argumento nga wagi man ang proseso. Pero bisan pag sa proseso, gustuhon pa sa tanang sektor nga patasan ang buwis ni gyapon mahimo. Kinaay balaod nga gipirmahan sa ato ang Senado ug sa House of Representatives nga ginabawal ang pag-increase sa buwis sa sulod sa duha ka tuig. So even if we wanted to, even if the LGU wants to, even if the people wanted to, we cannot do so kay naay balaod. Nakabutang pud sa balaod, katong bagong balaod nato karon RP Vara, kung naa may increase sa buwis, ang increase lang is at a ceiling of 6%. Na? So maximum of 6%. Mas mahal pa ang interest sa Bombay. Mas mahal pang interest sa lending kaysa sa gate-impose sa balaod nga maximum rate sa increase sa buwis. So that's the sum total of everything, but I would just like to say nga kining ato ang mga nakabot, mga pagbago sa Kidapawan, kining mga proyekto nga na-implement nato gamit ang buwis sa katawhan, all of this
were accomplished without raising taxes. Wala gyud nagtaas og buwis ang inyong lokal nga pagdamhanan. And if the people will say nga dili papanahon para patasan ang buwis, who are we to go against the will of the people? So kana lang, I hope na napatin-aw nato. I hope na nakahatag ta og klaro nga explanation. And I hope nga ang tao mas limpyo na ang inyuhang pagunahuna na sa pagbalanse sa mga issue karong election. So may you be guided by the openness of your mind and the cleanliness of your heart and the purity of your intention when you select your leaders this coming 2025 elections. Daghang salamat og maayong adlaw sa tanan.